Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang bagay na maraming tao, na higit sa edad na 60 ang lubos na hindi napapansin, isang bagay na tahimik na nakakaapekto sa kanilang kalusugan gabi-gabi. Hindi ito gamot. Hindi ito pagkain. Hindi rin ito ehersisyo. Ito ay ang paraan ng iyong pagtulog. At gusto kitang tanungin ng tapat. Ilang umaga ka bang nagigising na may paninigas ng leeg, pananakit ng balikat, pamamanhid ng mga braso o mapurol na sakit ng ulo na sumusunod sa iyo buong araw? Ilang beses mo nang nasabi sa sarili mo? Siguro bahagi lang talaga ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na para sa milyon-milyong senior, ang tunay na problema ay hindi pagtanda kundi ang posisyon ng pagtulog na inuulit nila ng 6, 7 o kahit 8 oras gabi-gabi. At narito kung bakit napakahalaga na manatili kang nanonood hanggang sa dulo. Panoorin ang video na ito hanggang sa katapusan, dahil may isang espesyal na bonus na tip na maraming senior ang lubos na hindi alam. Isang bagay na sinasabi ng mga sleep doctor na maaaring makatulong na protektahan ang iyong puso at patatagin ang iyong blood pressure habang natutulog ka. Karamihan sa mga tao hindi kailanman naririnig ito. At kapag naunawaan mo ito, maaaring hindi ka na muling matulog sa parehong paraan. Kita mo, habang natutulog, ang iyong katawan ay dapat nagkukumpuni sa sarili nito. Ang iyong mga kalamnan ay nagre-relax. Ang iyong mga kasukasuan ay nagre-recover. Ang iyong puso ay bumabagal. Ang iyong utak ay nililinis ang sarili mula sa stress ng araw. Ngunit kapag ang katawan ay nasa maling posisyon sa pagtulog, ibang bagay ang nangyayari. Ang leeg ay nai-stress. Ang mga balikat ay naiipit. Ang mga ugat ay naiipit. Ang daloy ng dugo ay bumabagal. At bigla, sa halip na gumaling ang iyong katawan sa buong gabi. Ang iyong katawan ay nakikipaglaban sa stress ng maraming oras nang hindi mo man lang namamalayan. Sinasabi ng mga orthopedic doctor at sleep researcher na ang ilang posisyon sa pagtulog ay maaaring magdulot ng matagalang pananakit ng balikat, magpalala ng problema sa leeg, magpahirap sa paghinga, at makaapekto pa sa sirkulasyon ng dugo papunta sa puso at utak. At narito ang nakakagulat na bahagi. Maraming senior ang inuulit ang mga posisyong ito gabi-gabi sa loob ng maraming taon. Gabi-gabi. Buwan-buwan. Taon-taon. Hanggang isang araw magising sila at mapansin na ang sakit ay hindi na talaga nawawala. Pero ang magandang balita ay ito. Minsan ang solusyon ay hindi komplikado. Minsan ito ay kasing simple ng pagbabago ng paraan ng pagposisyon ng iyong katawan sa unan. Sa video na ito, hihimain natin ang 4 na karaniwang posisyon sa pagtulog na sinasabi ng mga doktor na dapat iwasan ng mga senior dahil tahimik itong nagpapasimula ng pananakit ng leeg at balikat. At higit sa lahat, ipapakita ko sa iyo ang mga posisyon sa pagtulog na talagang inirerekomenda ng mga eksperto, mga simpleng pagbabago na maaaring magprotekta sa iyong gulugod, magbawas ng pressure sa iyong mga balikat, at mapabuti pa ang sirkulasyon habang natutulog ka. Maaaring ikagulat ka ng ilan sa mga pagbabagong ito. At isa sa mga ito, ang bonus tip na binanggit ko kanina, ay isang bagay na maraming senior ang hindi kailanman nasabihan. Ngunit sinasabi ng mga cardiologist na maaaring makatulong sa mas mabuting paggana ng puso at kontrol ng blood pressure habang natutulog sa gabi. Kaya manatili ka hanggang sa dulo. Dahil maaaring baguhin nito ang paraan ng iyong pagtulog simula ngayong gabi. Pero bago tayo magpatuloy, gawin nating parang isang pag-uusap ang video na ito. Ang ating mga manonood ay nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo, at palaging nakakatuwang makita kung saan nanonood ang lahat. Kaya sandali lang at sabihin sa amin sa comments, saan ka nanonood ngayon? At kung naniniwala ka na ang maayos na pagtulog ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng malusog na pagtanda, gusto kong mag-type ka ng isang simpleng salita sa comments. I-type mo lang ang "Ithaya." Dahil ang pagtulog ay hindi luho. Pagkatapos ng edad na 60, ang pagtulog ay nagiging gamot. At kung bago ka sa channel, mangyaring mag-subscribe sa gintong sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Nakakatulong ito upang maabot ng impormasyong ito ang mas maraming senior na maaaring nahihirapan sa pananakit, mahinang tulog o hindi mapakaling gabi.
Ngayon, simulan na natin ang unang posisyon sa pagtulog na pinaniniwalaan ng maraming senior na komportable, ngunit sinasabi ng mga doktor na maaaring tahimik na nakakasira sa leeg at balikat gabi-gabi. Simulan natin sa isang gawi na pinaniniwalaan ng maraming senior na ganap na walang masama at komportable pa nga. Ang pagtulog na may maraming unan sa ilalim ng ulo. 2 unan. Minsan 3. Minsan kahit 4 pa. Para sa maraming tao, pakiramdam nito ay malambot, komportable, at suportado. Parang inaangat ang ulo sa isang komportableng posisyon. Pero ayon sa mga sleep doctor at spine specialist, ang gawin na ito ay maaaring tahimik na maglagay ng matinding stress sa leeg at balikat sa buong gabi. At ang problema ay simple lang. Kapag masyadong maraming unan ang nakapatong sa ilalim ng ulo, napipilitan ang leeg na yumuko ng matindi pasulong sa loob ng maraming oras. Tinatawag ito ng mga doktor na cervical flexion. Sa halip na magpahinga sa natural na posisyon, ang leeg ay itinutulak pasulong patungo sa dibdib. Isipin mong bahagyang nakayuko ang iyong baba patungo sa dibdib hindi lang sa loob ng ilang segundo, kundi 6, 7, o 8 oras ng tuloy-tuloy. Iyan mismo ang nararanasan ng mga kalamnan ng iyong leeg kapag masyadong mataas ang unan mo. Sa paglipas ng panahon, ang hindi natural na anggulong ito ay maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na tensyon sa mga kalamnan ng leeg na napipilitang magtrabaho buong gabi kahit dapat ay nagpapahinga sila. Ipinaliwanag ng mga orthopedic specialist na ang leeg ay may natural na kurba na kailangang manatiling nakaayon sa bulugod. Kapag ang kurbang iyon ay napipilitang yumuko pasulong, maraming bagay ang nagsisimulang mangyari sa loob ng katawan. Ang mga kalamnan sa paligid ng leeg ay tumitigas. Ang maliliit na kasukasuan sa pagitan ng cervical vertebrae ay nakakaranas ng pressure. Ang mga ugat na nagmumula sa leeg papunta sa balikat at mga braso ay maaaring mairita. At ang daloy ng dugo sa mga kalapit na tissue ay maaaring bumagal. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao na higit sa 60 ang nagigising na may mga sintomas tulad ng isang matigas na leeg na nagpapahirap igalaw ang ulo. Pananakit ng balikat na tumatagal ng ilang oras. Isang mapurol na sakit ng ulo na nagsisimula sa ibaba ng bungo. O kahit pangingilig at pamamanhid na bumababa sa mga braso. Maraming senior ang nag-aakalang normal lang itong senyales ng pagtanda. Pero madalas ibang bagay ang sinasabi ng mga spine doctor. Sinasabi nila na ang sanhi ay kadalasang maling posisyon ng leeg habang natutulog. At kapag ang maling posisyong iyon ay nangyayari gabi-gabi, ang mga kalamnan ay hindi kailanman ganap na nakakabawi. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Ang iyong katawan ay dapat gumugugol ng gabi sa pag-aayos at pagpapanumbalik ng sarili nito. Pero kung ang iyong leeg ay nakayuko pasulong sa buong oras, ang mga kalamnan na iyon ay hindi nagpapahinga. Nagtatrabaho sila. Nakikipaglaban sila sa tensyon. Hinahawakan nila ang iyong ulo sa hindi natural na posisyon sa loob ng maraming oras. At pagdating ng umaga, pagod na pagod sila. Ang pagod na iyon ang nagiging paninigas na nararamdaman mo kapag nagigising ka. Ngayon narito ang nakakagulat na bahagi. Iniisip ng maraming tao na mas maraming unan ay mas komportable. Pero madalas sabihin ng mga sleep researcher ang kabaligtaran. Sa karamihan ng mga kaso, ang pinakamalusog na ayos ay isang suportadong unan lamang na pinananatiling nasa neutral na posisyon ang leeg. Hindi masyadong mataas. Hindi masyadong patad. Sapat lang upang suportahan ang natural na kurba ng iyong leeg habang nananatiling nakaalin ang ulo sa bulugod. Madalas irekomenda ng mga sleep expert ang memory foam o orthopedic pillows para sa kadahilanang ito. Ang mga unan na ito ay umaangkop sa hugis ng iyong leeg at ulo na tumutulong panatilihin ang tamang alignment sa buong gabi. May isa pang simpleng pagsusuri na madalas irekomenda ng mga doktor. Kapag humiga ka sa iyong unan, ang iyong ilong ay dapat nakaayon sa gitna ng iyong katawan. Ang iyong ulo ay hindi dapat nakatagilid pasulong. Ang iyong baba ay hindi dapat bumabagsak patungo sa dibdib. Ang iyong leeg ay dapat nakaka-relax, hindi hinihila o naipit. Kung nagigising ka tuwing umaga na parang kailangang mag-crack o mag-stretch ang iyong leeg bago ito bumalik sa normal, maaaring iyon ang paraan ng iyong katawan upang sabihin na mali ang taas ng iyong unan. At ito ay isang bagay na hindi naiisip ng maraming senior.
Patuloy nilang ginagamit ang parehong mga unan sa loob ng maraming taon, kahit na ang suporta sa loob nito ay tuluyan ng lumambot at nawala. Sinasabi ng mga sleep researcher na ang mga unan ay dapat palitan tuwing 1 hanggang 2 taon dahil ang materyal sa loob ay unti-unting nawawala ang hugis at tibay nito. Kapag nangyari iyon, ang unan ay hindi na kayang suportahan ng maayos ang leg. Kaya ngayong gabi, maaaring magandang tanungin mo ang iyong sarili ng isang simpleng tanong. Ang aking unan ba ay talagang tumutulong sa aking leg? O tahimik na nagpapalala ng problema? Kung kasalukuyan kang natutulog na may 2 o higit pang unan, interesado akong malaman. Mag-comment ka ng Yulaya kung parang ikaw yon. At kung komportable kang ibahagi, sabihin mo rin sa comments. Ilang unan ang ginagamit mo tuwing gabi? Maaaring magulat ka kung gaano karaming tao ang may eksaktong parehong gawi. At kung nakikita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang maliliit na gawi sa kalusugan na tulad nito ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba sa kung paano natin nararamdaman ang ating katawan tuwing umaga. Ngayon, magpatuloy tayo sa isa pang posisyon sa pagtulog na ginagamit ng maraming tao na higit sa 60 nang hindi nila napapansin ang pinsalang maaari nitong idulot, lalo na sa mga kasukasuan ng balikat. Maraming senior ang natural na mas gustong matulog ng nakatagilid. Pakiramdam nito ay ligtas, komportable, at pamilyar. Sa loob ng maraming taon, ang pagtulog ng nakatagilid ay itinuturing na isa sa mas malusob na paraan ng pagpapahinga. Pero narito ang problema, maraming tao ang hindi ito ginagawa ng tama. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga senior ay ilagay ang buong bigat ng katawan direkta sa isang balikat. Sa simula, maaaring maayos lang ang pakiramdam. Lumulubog ka sa kutson, ang iyong braso ay nakatiklop sa loob at parang komportable ang lahat. Ngunit sa likod ng kaginhawaang iyon, ang kasukasuan ng balikat ay tahimik na nakakaranas ng stress. Nagbabala ang mga orthopedic surgeon na ang posisyong ito ay maaaring maglagay ng labis na pressure sa balikat, lalo na sa mga kalamnan ng rotator cuff. Ang rotator cuff ay isang grupo ng mga kalamnan at litid na nagpapatatag sa balikat. Pagkatapos ng edad na 60, ang mga litid na ito ay natural na humihina at mas nagiging madaling mamaga o mapunit. Kapag ang iyong katawan ay nakapahinga sa isang balikat sa loob ng maraming oras, ang sirkulasyon ng dugo sa balikat na iyon ay bumababa. Ang mga kalamnan at litid ay naiipit. Ang mga ugat na dumadaan sa balikat ay maaaring mairita. Ang pamamaga ay unti-unting nabubuo. At sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa matagalang problema tulad ng patuloy na pananakit ng balikat, limitadong galaw ng braso, pangingilig o pamamanhid pababa sa braso, mas mataas na panganib ng rotator cuff injuries. May ilang pag-aaral pa nga na nagpapakita na ang pananakit ng balikat sa gabi sa mga senior ay madalas nagsisimula sa maling pagtulog ng nakatagilid, hindi dahil sa pinsala o arthritis. Pero narito ang mahalagang punto, ang pagtulog ng nakatagilid mismo ay hindi ang problema. Sa katunayan, kapag ginawa ng tama, maaari itong maging isa sa pinakamalusob na posisyon sa pagtulog para sa mga senior. Ang problema ay kakulangan ng suporta. Kapag walang tamang suporta, ang itaas na balikat ay bumabagsak pasulong na naglalagay sa iyong katawan sa pilit at hindi natural na posisyon sa loob ng maraming oras. Inirerekomenda ng mga sleep specialist ang isang simple, ngunit napaka-epektibong pagbabago. Maglagay ng unan sa pagitan ng iyong mga braso o yakapin ang isang body pillow. Nakakatulong ito na panatilihing nakaaligin ang itaas na balikat at pinipigilan itong bumagsak pasulong. Siguraduhin din na ang iyong ibabang balikat at balakang ay suportado ng kutson o gumamit ng manipis na unan kung kinakailangan. Ang maliliit na pagbabagong ito ay tumutulong na ipamahagi ng pantay ang bigat ng iyong katawan, bawasan ang pressure sa kasukasuan ng balikat, at panatilihing nakaaligin ang iyong gulugod. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring malaking makatulong sa pagbawas ng sakit tuwing umaga at maiwasan ang pangmatagalang problema sa balikat. Kung naranasan mo ng magising na may pananakit ng balikat, o napansin mong mas mahina o namamanhid ang isang braso sa umaga, gusto kong mag-comment ka ng Yulaya sa ibaba.
At habang ginagawa mo yon, sabihin mo rin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Nakakatuwang makita ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na natutong protektahan ang kanilang katawan habang natutulog. Ang pinakamagandang bahagi nito ay napakasimple ng solusyon. Hindi ito mahal at maaari mong simulan ngayong gabi. Walang operasyon. Walang gamot. Tamang paglalagay lamang ng unan at tamang postura. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang posisyon sa pagtulog na kinagisnan ng maraming tao mula pagkabata. Pakiramdam nito ay natural, ngunit sinasabi ng mga doktor na naglalagay ito ng matinding stress sa leeg at gulugod, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ito ay isang posisyon na kailangan mong pagtuunan ng pansin dahil maaari itong tahimik na magdulot ng pananakit ng leeg at mahinang kalidad ng pagtulog. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang posisyon sa pagtulog na matagal nang ginagawa sa loob ng maraming henerasyon, isang bagay na marami sa atin ang kinalakihang gawin nang hindi man lang iniisip. Pakiramdam nito ay pamilyar at minsan ay nakakaaliw pa. Hihiga ka lang ng nakadapa, lulubog sa kutson at matutulog. Pero nagbabala ang mga sleep expert at orthopedic doctor na ang pagtulog ng nakadapa ay maaaring isa sa pinakamasamang posisyon para sa iyong leeg at gulugod, lalo na kapag lampas ka na sa edad na 60. Narito kung bakit. Kapag nakadapa ka, ang iyong ulo ay walang ibang magagawa kundi lumingon ng matindi sa isang gilid upang makahinga ka. Sa loob ng maraming oras, ang iyong leeg ay nananatili sa baluktot na posisyong iyon. Isipin mong nakapaling ang ulo mo sa kanan sa loob ng 6, 7, o 8 oras ng tuloy-tuloy. Ang iyong mga kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ang iyong mga vertebrae ay naiipit ng hindi pantay. Ang iyong mga ugat ay nasa ilalim ng pressure. Tinatawag ito ng mga spine specialist na rotational stress sa cervical spine. At sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng matagalang pananakit ng leeg. Paninigas na nagpapahirap igalaw ang ulo sa umaga. Naipit o nairitang mga ugat. Sakit ng ulo na nagsisimula sa ibaba ng bungo. Pero hindi lang leeg ang naapektuhan. Ang pagtulog ng nakadapa ay nagpapapantay din sa natural na kurba ng iyong gulugod na naglalagay ng pressure sa iyong ibabang likod. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng matagalang pananakit ng likod na lumalala habang tumatanda. At may isa pang nakatagong epekto, limitadong paghinga. Kapag ang iyong dibdib ay nakadiin sa kutson, ang iyong mga baga ay hindi ganap na makapag-expand. Ang malalim at nakakapagpagaling na paghinga ay naapektuhan na maaaring magpababa sa dami ng oxygen na pumapasok sa katawan sa gabi. Para sa mga senior, ito ay lalo pang nakakabahala. Ang mahinang supply ng oxygen habang natutulog ay maaaring makaapekto sa antas ng enerhiya, kalusugan ng puso at paggana ng utak. Maraming tao ang patuloy na natutulog ng nakadapa dahil sa nakasanayan. Iniisip nila, komportable naman ito. Ganito na ako matulog noon pa. Pero ang pakiramdam ng komportable ay hindi laging sukatan ng malusob na posisyon sa pagtulog. Ang magandang balita ay ito, maaari kang unti-unting lumipat mula sa pagtulog ng nakadapa nang hindi ka nakakaramdam ng hirap o kakulangan. Inirerekomenda ng mga doktor ang mga simpleng pagbabago. Maglagay ng unan sa tabi ng iyong katawan. Ito ay nagsisilbing banayad na harang na pumipigil sa iyo na gumulong pabalik sa posisyong nakadapa. Magsimula sa paghiga ng nakatagilid o nakatihaya sa maikling panahon upang unti-unting masanay ang iyong katawan sa bagong posisyon. Gumamit ng suportadong unan sa ilalim ng iyong leeg at isa pang unan sa pagitan ng iyong mga tuhod kung nakatagilid ang iyong pagtulog. Nakakatulong ito upang panatilihing nakaalin ang gulugod at bawasan ang stress sa mga kalamnan at kasukasuan. Maaaring tumagal ng ilang gabi bago tuluyang masanay ang iyong katawan. Pero kapag nasanay na ito, ang iyong leeg, balikat, at likod ay magpapasalamat sa iyo. Kung naranasan mo nang magising na may paninigas ng leeg, masakit na likod, o mapurol na sakit ng ulo matapos matulog ng nakadapa, gusto kong mag-comment ka ng "Yulaya" sa ibaba. At habang nagko-comment ka, sabihin mo rin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Palaging nakaka-inspire makita ang mga senior sa iba't ibang bahagi ng mundo na gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pansamantalang ginhawa.
Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong leg, gulugod, at pangkalahatang kalusugan sa mga darating pang taon. Sa susunod, tatalakayin natin ang isa pang napakakaraniwang gawi sa pagtulog, isang bagay na pakiramdam ay natural, ngunit tahimik na naiipit ang mga ugat sa iyong mga braso at kamay. Maraming senior ang hindi kailanman napagtatanto na ito ang dahilan ng pamamanhid o pangingilig na nararamdaman nila tuwing umaga. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang gawi sa pagtulog na halos lahat ng tao ay nagawa na kahit minsan, at isa rin sa mga gawi na tahimik na nagdudulot ng pag-ipit ng ugat at pananakit ng braso sa paglipas ng panahon. Maraming senior ang natutulog na may isang braso na nakasuksok sa ilalim ng unan o kahit sa ilalim ng ulo. Pakiramdam nito ay natural. Pakiramdam din nito ay nakasuporta. Iniisip mo na nakakatulong itong panatilihing matatag ang iyong ulo. Pero narito ang problema, ang posisyong ito ay naglalagay ng pressure sa mahahalagang ugat at daluyan ng dugo sa braso, at ang pressure na iyon ay tumatagal ng maraming oras habang natutulog ka. Ipinaliwanag ng mga neurologist na kapag ang mga ugat na ito ay naiipit sa buong gabi, maraming bagay ang maaaring mangyari. Ang iyong kamay at mga daliri ay maaaring mamamanhid o mangalay. Maaaring makaramdam ka ng pangingilig pababa sa braso. Ang panghihina ng kalamnan ay maaaring unti-unting mabuo kung ito ay nangyayari ng paulit-ulit. Ang pangunahing ugat na naapektuhan ay ang ulnar nerve, na dumadaan sa loob ng iyong braso at siko. Kapag ito ay naiipit, maaari itong mairita o mamaga, at kung magpapatuloy ang gawi gabi-gabi, maaari itong magdulot ng matagalang problema. Maraming senior ang nagigising, inaalog ang kanilang braso, at iniisip na pansamantala lang ito. Pero kung ito ay nangyayari gabi-gabi, maaari itong mag-ambag sa pangmatagalang pananakit at kahit magpababa ng lakas ng kamay o braso. Ang solusyon ay nakakagulat na simple, pero karamihan sa mga tao hindi ito naiisip. Inirekomenda ng mga doktor. Panatilihin ang mga braso sa neutral at relaxed na posisyon habang natutulog. Kung natutulog ka ng nakatagilid, maglagay ng unan sa harap mo upang yakapin o ipatong ang iyong mga braso, sa halip na isuksok ang mga ito sa ilalim ng ulo. Nakakatulong ito upang hindi maipit ang mga ugat at daluyan ng dugo. Siguraduhin din na ang iyong mga balikat ay hindi bumabagsak pa sulong, dahil maaari rin itong magdulot ng pag-ipit ng mga ugat sa mga braso. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring maiwasan ang maraming taon ng discomfort at matagalang pananakit. Isipin mo ito, ang iyong mga braso at kamay ay napakahalaga sa araw-araw na buhay. Ngunit ang isang maliit na gawi habang natutulog ay maaaring tahimik na magpahina at magdulot ng iritasyon sa mga ito nang hindi mo man lang napapansin. Kung naranasan mo nang magising na may pamamanhid ng mga daliri, pangingilig ng kamay, o panghihina ng braso, mag-comment ka ng "Yilaya" sa ibaba. At habang nagko-comment ka, sabihin mo rin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Nakaka-inspire makita ang ating komunidad ng mga senior na inaalagaan ang kanilang kalusugan, saan man sila naroroon sa mundo. Tandaan, ang pagbabago ng gawin na ito ay hindi nangangailangan ng operasyon, gamot, o mamahaling kagamitan. Kailangan lamang ayusin ang posisyon ng iyong mga braso habang natutulog. Kapag ginawa mo ang pagbabagong ito, maaari mong mapansin agad ang mga pagbabago. Mas kaunting pangingilig, mas kaunting pamamanhid, at mas komportableng pakiramdam tuwing umaga. Ngayon na napag-usapan na natin ang 4 na posisyon sa pagtulog na dapat iwasan ng mga senior, oras na upang pag-usapan ang mga posisyon na talagang inirekomenda ng mga doktor, mga posisyon na nagpoprotekta sa iyong leg, balikat, at gulugod, at tumutulong upang magising kang presko at magaan ang pakiramdam. Sa susunod na bahagi, magsisimula tayo sa supported side sleeping, isa sa pinakamalusog na posisyon sa pagtulog para sa mga senior kapag ginawa ng tama. Ngayon na napag-usapan na natin ang 4 na posisyon sa pagtulog na maaaring tahimik na makasama sa iyong leg, balikat, at mga braso, ilipat naman natin ang ating focus sa isang mas positibong bagay, ang mga posisyon sa pagtulog na talagang nakakatulong. Maraming senior ang hindi nakakaalam na ang pagtulog ng nakatagilid, kapag ginawa ng tama, ay maaaring isa sa pinakamalusog na paraan ng pagpapahinga. Ang problema ay hindi ang pagtulog ng nakatagilid mismo, kundi kung paano ito ginagawa. Kung walang tamang suporta, kahit ang pagtulog ng nakatagilid ay maaaring magdulot ng stress sa balikat, leg, at balakang.
Ngunit sa ilang simpleng pagbabago, maaari nitong ganap na baguhin ang paraan ng iyong pagtulog. Narito kung bakit inirekomenda ng mga doktor at sleep specialist ang supported side sleeping. Nakakatulong itong bawasan ang paghilik at mapabuti ang paghinga. Sinusuportahan nito ang alignment ng gulugod, pinananatiling neutral ang leg, balikat, at balakang. Pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo at pinipigilan ang pamamanhid ng mga braso at kamay. Maaari pa nitong tulungan ang acid reflux sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tiyan sa mas mababang posisyon kaysa sa esophagus. Pero narito ang pinakamahalagang bagay, ang suporta. Ang pagtulog ng nakatagilid ay nagiging tunay na nakakapagpagaling lamang kapag maayos ang pagkakaalin ng iyong katawan. Inirerekomenda ng mga sleep specialist ang 3 simpleng pagbabago na may napakalaking epekto. 1. Unan sa pagitan ng mga tuhod. Ang paglalagay ng unan sa pagitan ng iyong mga tuhod ay tumutulong upang panatilihing nakaalin ang balakang at gulugod. Kung wala ito, maaaring hilahin ng itaas na binti ang pelvis pasulong, na umiikot sa ibabang likod at nagdudulot ng stress. 2. Unan na sumusuporta sa mga braso. Ang pagyakap sa unan o pagpatong ng mga braso dito ay pumipigil sa itaas na balikat na bumagsak pasulong. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbabawas ng pressure sa balikat at pinipigilan ang pag-ipit ng mga ugat sa braso. 3. Tamang taas ng unan sa leg. Ang iyong leg ay dapat manatiling tuwid kasama ng gulugod. Kapag masyadong mataas o masyadong mababa, ang mga kalamnan ng leg ay nananatiling tense buong gabi. Ang suportadong unan ay nagpapanatili ng natural na kurba ng leg na tumutulong upang magising ka ng walang sakit. May ilang sleep expert din na nagsasabing ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay maaaring magbigay ng karagdagang benepisyo, lalo na para sa panunaw at sirkulasyon. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay simple lamang, suportahan ang iyong katawan kung saan ito pinaka-nangangailangan, at ang pagtulog ng nakatagilid ay nagiging tunay na nakakapagpagaling. Kung handa ka ng protektahan ang iyong balikat, leg, at gulugod habang natutulog, mag-comment ng "Euthea" sa ibaba. At habang ginagawa mo yon, sabihin mo rin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Palaging nakakatuwang makita ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na inaalagaan ang kanilang pagtulog at kalusugan. Ang supported side sleeping ay hindi komplikado at hindi rin nangangailangan ng mamahaling kagamitan. Ilang maayos na nakaposisyon na unan at kaunting atensyon sa alignment ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang posisyon sa pagtulog na inirekomenda ng mga doktor, ang pagtulog ng nakatihaya na may tamang suporta, na lalo na nakakatulong sa mga senior na may pananakit ng leg o likod. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan ito. Ang mga posisyong pipiliin mo ngayong gabi ay maaaring literal na magbago kung paano mararamdaman ng iyong katawan bukas ng umaga. Ang maliliit na pagbabago ngayon ay maaaring makaiwas sa maraming taon ng matagalang pananakit sa hinaharap. Ngayon naman pag-usapan natin ang pagtulog ng nakatihaya, na itinuturing ng maraming spine specialist at sleep doctor na isa sa pinakamagandang posisyon para sa mga senior, ngunit kapag ginawa lamang ng tama. Ang pagtulog ng nakatihaya ay natural na pinananatiling nakaalin ang ulo, leg, at gulugod na tumutulong bawasan ang stress sa mga kalamnan at kasukasuan. Hindi tulad ng pagtulog ng nakadapa o pagtulog ng nakatagilid na walang tamang suporta, pinapayagan ng posisyong ito ang iyong katawan na magpahinga sa pinakanatural nitong ayos. Pero narito ang mahalagang punto, kung walang tamang suporta, kahit ang pagtulog ng nakatihaya ay maaaring magdulot ng discomfort. Maraming senior ang nagigising na may pananakit ng ibabang likod, paninigas ng leg, o tensyon sa balikat, kahit nakahiga sila ng nakatihaya. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung paano mo sinusuportahan ang iyong katawan. Inirekomenda ng mga sleep doctor ang 2 napakahalagang pagbabago. 1. Unan sa ilalim ng mga tuhod. Kahit nakahiga ka ng patag sa iyong likod, ang ibabang likod ay maaaring umarko ng hindi natural. Ang paglalagay ng maliit na unan sa ilalim ng iyong mga tuhod ay tumutulong na bawasan ang pressure sa lumbar spine, panatilihing neutral ang pelvis, at maiwasan ang paninigas tuwing umaga. 2. Suportadong unan para sa leg. Ang iyong leg ay dapat manatili sa natural nitong kurba. Kapag ang unan ay masyadong mataas, masyadong patag,
o hindi pantay, ang mga kalamnan ay nananatiling tense buong gabi. Ang unan na umaayon sa hugis ng ulo at lieg ay tumutulong na panatilihing nakaalin ang mga ito sa gulugod na nagpapahintulot sa mga kalamnan na mag-relax at sa mga ugat na manatiling walang pressure. Kapag ang mga pagbabagong ito ay naipatupad, ang pagtulog ng nakatihaya ay maaaring magbawas ng stress sa lieg at balikat, magpabuti ng postura ng gulugod, magpahusay ng paghinga, magbigay daan sa mga kalamnan at kasukasuan na ganap na makabawi sa gabi. Ang pagtulog ng nakatihaya ay isa ring magandang opsyon para sa mga senior na may pananakit ng balikat. Dahil ang bigat ng katawan ay pantay na nakakalat sa likod, walang patuloy na pressure sa isang balikat lamang, hindi tulad ng pagtulog ng nakatagilid na walang suporta. Kung nasubukan mo ng matulog ng nakatihaya na may tamang suporta at napansin mong mas kaunti ang paninigas ng katawan sa umaga, mag-comment ka ng "Yulea" sa ibaba. At huwag kalimutang sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Ang ating komunidad ng mga senior ay patuloy na lumalaki at nakaka-inspire makita ang mga taong inaalagaan ang kanilang kalusugan sa pagtulog. Narito ang mahalagang bagay, ang mga pagbabagong ito ay simple, mura at napaka-epektibo. Isang maliit na unan sa ilalim ng iyong mga tuhod, isang maayos na unan para sa lieg, at isang kutson na sumusuporta sa iyong gulugod ay maaaring ganap na baguhin ang kalidad ng iyong pagtulog. At bago tayo magpatuloy sa isang napaka-espesyal na tip na maraming senior ang lubos na hindi napapansin. Mayroon ding printable checklist sa description para sa lahat ng napag-usapan natin hanggang ngayon. Isa itong madaling gabay na maaari mong sundan upang matiyak na ang iyong lieg, balikat, at gulugod ay maayos na suportado gabi-gabi. Sa susunod, tatalakayin natin ang isang posisyon sa pagtulog na madalas na hindi pinapansin, ngunit maaaring makatulong sa iyong puso at sirkulasyon habang natutulog ka, isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga senior. Ito ay isang tip na maaari mong subukan ngayong gabi. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang bagay na maraming senior ang lubos na hindi napapansin, isang posisyon sa pagtulog na maaaring makatulong sa iyong puso at sirkulasyon habang natutulog ka. Maraming tao ang iniisip na ang pagtulog ay tungkol lamang sa pagiging komportable o pag-iwas sa sakit. Ngunit binibigyang diin ng mga sleep doctor at cardiologist na ang posisyon ng iyong katawan habang natutulog ay maaaring direktang makaapekto sa iyong puso, blood pressure, at sirkulasyon, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang posisyong tinutukoy ko ay pagtulog sa kaliwang tagiliran. Maaaring mukhang simple ito o kahit obvious, ngunit ang mga epekto nito ay malalim. Narito kung bakit. Kapag natutulog ka sa kaliwang tagiliran, ang iyong katawan ay natural na nakakabawas ng pressure sa puso at sa malalaking blood vessels na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas mahusay. Itinuturo ng mga cardiologist na ang posisyong ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang stress sa puso habang natutulog, isang bagay na hindi dapat baliwalain ng mga senior. Bukod pa rito, napapansin din ng mga sleep expert na ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay maaaring magpabuti ng lymphatic drainage na tumutulong sa katawan na alisin ang mga waste at toxins ng mas mahusay. Magbawas ng acid reflux na maaaring makagambala sa pagtulog at magpataas ng stress hormones sa gabi. Makapagpabuti ng digestion at sirkulasyon na tumutulong sa katawan na manatiling masigla at mas balanse habang natutulog. Isipin mo ito sandali. Ang iyong katawan ay gumugugol ng halos 1/4 ng araw sa pagtulog. Kung ang isang maliit na pagbabago ay makakatulong sa iyong puso, blood pressure, at sirkulasyon, iyon ay maraming oras ng suporta gabi-gabi, tahimik na pinoprotektahan ang iyong kalusugan habang ikaw ay nagpapahinga. Siyempre, napakahalaga pa rin ang pagiging komportable. Ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay magiging epektibo lamang kung ang iyong lieg, balikat, at gulugod ay maayos na suportado. Ang magandang unan para sa lieg at isang unan sa pagitan ng mga tuhod o braso ay tumutulong upang panatilihing nakaalign ang iyong katawan habang natatanggap ng puso ang karagdagang benepisyong ito. May ilang senior na maaaring makaramdam na kakaiba ito sa simula. Normal lamang iyon. Ang iyong katawan ay nagsasaayos sa isang posisyon na talagang tumutulong dito na gumana ng mas maayos sa gabi. Magpatuloy lamang dito, at maaaring mapansin mo na ang iyong mga umaga ay mas magaan ang pakiramdam,
na may mas kaunting pressure sa dibdib o balikat at mas maraming enerhiya sa araw. Kung nanonood ka pa rin at may natututunan kang kapaki-pakinabang hanggang ngayon, mag-comment ng Yulia sa ibaba. Gusto kong makita kung sino ang seryosong kumukuha ng mga tip na ito. At muli, huwag kalimutang sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Nakakatuwang makita ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na magkakasamang pinapabuti ang kanilang pagtulog at kalusugan. Tandaan, hindi lamang ito tungkol sa pagiging komportable. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong puso, sirkulasyon, at natural na sistema ng pag-repair ng iyong katawan gabi-gabi. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano ang pagpili ng iyong unan at kutson ay maaaring ganap na baguhin ang bisa ng anumang posisyon sa pagtulog na nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa comfort, alignment, at pamatagalang kalusugan. Makikita mo kung bakit kahit ang pinakamagandang posisyon sa pagtulog ay maaaring hindi gumana kung ang suporta sa ilalim mo ay hindi tama, at kung paano ang mga simpleng pagbabago ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga gabi ng pagtulog. Ngayon na napag-usapan na natin ang pinakamahusay na mga posisyon sa pagtulog, oras na upang pag-usapan ang isang bagay na lubos na hindi napapansin ng karamihan sa mga senior, ang iyong unan at kutson. Kahit na natutulog ka sa perpektong posisyon, ang maling unan o kutson ay maaaring mabura ang lahat ng benepisyo. Maraming senior ang ginagamit pa rin ang parehong kutson sa loob ng maraming taon, iniisip na komportable pa naman ito. O kaya naman ay gumagamit sila ng mga unan na patag na, lumulundo, o masyadong malambot. Sa paglipas ng panahon, ang mga tila maliliit na bagay na ito ay maaaring magpawala sa tamang alignment ng iyong gulugod, magdulot ng pressure sa iyong mga balikat, at panatilihing tense ang mga kalamnan ng leeg buong gabi. Sinasabi ng mga sleep researcher na ang suportang hinihigaan ng iyong katawan ay kasing halaga ng mismong posisyon ng pagtulog. Ang kutson na masyadong malambot ay nagpapalubog ng sobra sa balakang at balikat na umiikot sa gulugod. Ang kutson na masyadong matigas naman ay maaaring magdulot ng pressure points na nagiging sanhi ng pananakit ng katawan sa umaga. Ang tamang kutson ay dapat sumuporta sa natural na kurba ng iyong katawan. Dapat nitong panatilihing tuwid ang iyong gulugod, maayos na nakahanay ang mga balikat at balakang, at binabawasan ang pressure sa iyong mga kasukasuan. At ang mga unan, huwag maliitin ang kahalagahan ng mga ito. Ang unan na masyadong mataas o masyadong mababa ay maaaring magpahirap sa mga kalamnan ng leeg buong gabi. Ang unan na nawalan na ng hugis o suporta ay maaaring magpalubog sa iyong ulo na humihila sa iyong leeg sa masakit na posisyon. Inirerekomenda ng mga eksperto na palitan ang mga unan bawat 1 hanggang 2 taon. Ang memory foam o orthopedic pillows ay mahusay na pagpipilian para sa mga senior dahil napapanatili nila ang pare-parehong suporta sa buong gabi na tumutulong upang manatiling neutral ang iyong gulugod. Mayroon ding mga support pillow na maaari mong gamitin ng estratehiko. Unan sa pagitan ng mga tuhod upang panatilihing nakaaligin ang balakang at ibabang likod habang natutulog ng nakatagilid. Body pillow upang suportahan ang mga braso at balikat na pumipigil sa pagbagsak at pag-ipit ng mga ugat. Cervical pillow upang panatilihin ang natural na kurba ng leeg habang natutulog ng nakatihaya o nakatagilid. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring malaking magpabuti sa pakiramdam ng iyong katawan tuwing umaga. Isipin mong magising ng walang pananakit ng balikat, walang paninigas ng leeg, at walang pangingilig sa iyong mga kamay o braso, isang katawan lamang na nakapagpahinga at handang gumalaw. Kung napapansin mong sumasakit ang iyong leeg o balikat kahit pakiramdam mo ay tama naman ang iyong posisyon sa pagtulog, mag-comment ka ng Yulia sa ibaba. Maaaring ang iyong unan o kutson ang nakatagong dahilan. At gaya ng dati, sabihin mo rin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Nakakatuwang makita ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na gumagawa ng maliliit na pagbabago upang protektahan ang kanilang kalusugan. Tandaan, kahit ang pinakamagandang posisyon sa pagtulog ay hindi makakatulong kung ang iyong katawan ay walang tamang suporta. Ang pag-invest sa tamang unan at kutson ay hindi luho, ito ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang matagalang pananakit at mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Sa susunod na bahagi, bubuin natin ang lahat ng iyong natutunan at bibigyan ka ng isang makapangyarihang paalala na ang iyong mga gawi gabi-gabi ay maaaring magbago ng iyong buhay.
Kasama ang isang huling tip upang mapabuti ang iyong pagtulog at kalusugan pagkatapos ng edad na 60. Ngayon ay dumating na tayo sa huling kabanata, ang bahagi na talagang mahalaga, dahil dito nagkakabit-kabit ang lahat ng mga piraso ng kaalaman. Madalas tayong nakatuon sa pagkain, ehersisyo, at mga gamot pagkatapos ng edad na 60, iniisip na iyon ang pinakamahalagang paraan upang manatiling malusog. Ngunit may isang bagay na ginagawa natin gabi-gabi na tahimik na humuhubog sa ating kalusugan, enerhiya, at maging sa ating haba ng buhay. Ang paraan ng ating pagtulog. Ang maling postura sa pagtulog ay hindi lamang nagdudulot ng pansamantalang pananakit o paninigas. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa matagalang pananakit ng balikat at leg, pamamanhid at pangingilig sa mga braso, mga problema sa likod na unti-unting lumalala, mahinang sirkulasyon at pag-ipit ng mga ugat, mababang kalidad ng pagtulog na nag-iwan sa iyo ng pagod at irritable sa buong araw. Ang nakakatakot na bahagi ay maraming senior ang ginagawa ito gabi-gabi, iniisip na normal lang ito sa pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailangang sumakit ang iyong katawan habang natutulog ka. Narito ang magandang balita. Ang maliliit ngunit sinadyang pagbabago ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba. Ang pagbabago ng posisyon ng iyong ulo, leg, balikat, braso, at maging ng iyong mga binti ay maaaring ganap na baguhin ang iyong pagtulog. Ang paggamit ng suportadong mga unan, pagpapanatiling nakaaligin ang gulugod, at pagpili ng tamang kutson ay maaaring magprotekta sa iyong mga kasukasuan, magpabuti ng sirkulasyon, at tulungan ang iyong mga kalamnan na ganap na makabawi. Sinasabi ng mga doktor na ang mas magandang postura sa pagtulog ay maaaring magpabuti ng iyong enerhiya tuwing umaga, kaginhawaan at galaw ng mga kasukasuan, kahusayan ng paghinga, kalusugan ng puso at kontrol ng blood pressure. At tandaan ang tip na nabanggit natin kanina, ang pagtulog sa kaliwang tagiliran na may tamang suporta. Hindi lamang ito tungkol sa ginhawa. Maaari nitong tulungan ang iyong puso na gumana ng mas mahusay sa gabi at mapabuti ang sirkulasyon, isang bagay na hindi kailanman naririnig ng karamihan sa mga senior. Ngayong gabi, bigyang pansin kung paano ka natutulog. Tanungin mo ang iyong sarili. Nakaalin ba ang aking leg? Suportado ba ang aking mga balikat? Relax ba ang aking mga braso? Neutral ba ang aking gulugod? Pinapayagan ko ba ang aking katawan na tunay na magpahinga at mag-repair? Dahil ang totoo, ang pagtulog ay gamot. At ang bawat maliit na pagbabago na gagawin mo ngayong gabi ay maaaring magkaroon ng epekto na tatagal ng maraming taon. Kung may natutunan kang kapaki-pakinabang ngayon, mag-comment ka ng "Yulaya" sa ibaba. Ibahagi rin sa amin kung saan ka nanonood dahil napakagandang makita ang mga senior mula sa buong mundo na inaalagaan ang kanilang pagtulog at kalusugan. At bago tayo matapos, isang huling paalala. Kung nais mo ang buong gabay na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog, maaari mong makita ang aming ebook sa link sa description o sa aming bio. Kasama rito ang detalyadong mga tagubilin, checklist, at praktikal na mga tip upang matulungan kang matulog ng ligtas at komportable gabi-gabi. Ang iyong katawan ay nararapat magpahinga, makabawi, at gumaling. At sa tamang posisyon, tamang suporta, at simpleng mga pagbabago, maaari kang magising na presko, walang sakit, at handang harapin ang iyong araw ng buong sigla. Matulog ng maayos ngayong gabi. Ang iyong hinaharap na sarili ay magpapasalamat sa iyo.